Breaking news! Seryosong usapan to. Bakit nga ba laging doon at bakit nga puro high profile ang nahuhuli doon? Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon. Viral matapos ang nakakakilabot na misyon sa ating bansa. Take note mga kababayan, ito ay seryosong usapan na hindi pwedeng basta na lang baliwalain ng bawat mamamayang Pilipino. Ito na ata ang isa sa mga pinakamalaking hamon kay PBBM bilang isang presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Trending at usap-usapan ngayon sa social media ang pambansang katanungan ng bayan. Ito ay kung bakit laging Davao City nahuhuli ng mga otoridad ang mga high-profile persons na tinutugis ng batas. Baka sa madaming Pilipino ay hindi ito napapansin, kaya naman iisa-isahin natin sila at naway mabigyan ng kasagutan ang ating mga katanungan. Una dito mga kababayan is yung mainit-init pa na si Attorney Christopher Floyd Lao. Si Lao ang dating Undersecretary ng Procurement Services ng Department of Budget and Management sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nitong August, si Lao ay sinampahan ng ombudsman dahil sa mga anomalyang pagbili ng mga COVID supplies noong pandemic. Hindi bababa sa 41 bilyong pondo ng Department of Health ang inilipat sa PSDBM. Nakapagpiyansa si Lao sa halagang 90,000 para sa kanyang temporary na paglabas sa kulungan pero hindi pa dito nagtatapos ang kanyang mga kaso. Samantala, hiniling naman ni Senator Hontiveros na pangalanan na sana ni Lao kung sino ang mga big boss sa likod ng pagbili ng mga COVID-19 supplies para sa kumpanyang Pharmally na batagal nang kwestiyon ng mga mambabatas. Sa pahayag din ni dating Senator Richard Gordon sa Teleradyo Serbisyo, sinabi ni Gordon na mababa daw ang kanyang piyansa kumpara sa pera na kinuha nila sa taong bayan. Matapang din na pinasaringan ni Senator Dick Gordon si Pangulong Duterte dahil ang dating Pangulong Duterte daw ang nagsasala ng mga desisyon ng COA pati na ang Blue Ribbon Committee. Not really, it's just crumbs. Ito lang yung pinapakita sa atin dahil yung malalaki hindi nahuhuli. Ayan. At kung tataka ka naman, ang laki-laki ng kasalanan. 11 billion. In less than 6 months, 8.5 billion ang pinreside nitong si Lao at yung kanyang mga kasama sa isang kisap mata. Kunyari, hinuli, ang 90,000 ay crime pays. Yes. Diba? Pero mo, 90,000 lang ang bail. Kinunan siya ng retrato, nagbayad, out on bail. Dapat ang pinail ay plunder. In any language, 11 billion is 11 billion. At nakikita mo na talagang hindi pa natin alam kung na-deliver. Alam ko na hindi na-deliver yung karamihan doon sa investigation namin. At hindi nahuhuli yung conspiracy. There was a conspiracy here. Hindi mangyayari ito kung walang nagkumpas. At to prove it to you, hindi mangyayari ito kung hindi in-appoint si Yang ng dating Pangulo at pagkatapos in-appoint si Leong ng dating Pangulo, pinadaan kay Bongo, kahit na may kaso doon sa Coast Guard, so sa barko natin, pinakailaman ni Lao, kahit na may kaso sa doon sa nilagay, sa nilipay siya from Bongo's office doon sa isang opisina na Housing Regulatory Board, nagkaroon siya ng kaso rin doon, kinumplain siya, in-appoint pa sa PSDBM ni President Duterte. Pagkatapos, ano nangyari? Pinalipat ni President Duterte yung pera kay Duque at sumunod naman si Duque na magkakamali ni Duque at nilipat sa isang taong di natin kilala, PSDBM, 43 billion yung inilipat, ang nakulimbat so far na nahuhuli natin ay 11 billion. Pero meron naman na pong graft charges, di ba, Senator Dick, na isinampa na sa kanila? Anti-graft is not is bailable, kaya ang baba ang bail. Kung plunder yan, hindi bailable. At kung plunder yan, kasama dapat si President Duterte kasi siya ang nangaharang ng investigasyon ng COA. Di ba totoo yun? Siya rin na naghaharang ng investigasyon ng Blue Ribbon. Sabi, huwag kayo mag-attend dyan, mga cabinet. Minumura niya kami, ni-intimidate niya kami, obstruction, di ba? At tapos, di lang yan, saan tumakas sila, yung mga Indians? Davao International Airport, nahuli rin ng Blue Ribbon doon. At pagkatapos, ninapoint niya si Leong
bilang Deputy Ombudsman. At umalba na yung Ombudsman, kinasuhan sila dahil may kaso sa Parmali yan eh. So sa madaling sabi, panakip butas si Leong na kung wala na sila Duterte at yung mga kasama niya, meron pang magpuproteksyon sa kanila sa Ombudsman. Kaya punot dulo, covered lahat ang bases. Pangalawa sa listahan mga kababayan ay si The Chosen One, Pastor Apollo Kibuloy. Sabi nga nila sa tagal-tagal ng pagtatago, sa Davao City pa din ang tuloy. Matatandaang nadakip ang pastor sa Davao City noong September 8, 2024 sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Human trafficking at child abuse ang mga ilan sa mga kinakaharap na kaso ngayon ng pastor. Matatandaang matagal na nagtago ang pastor at umabot na nga sa pagbibigay ng mga gantimpala sa sino mang makakahuli sa kanya. Dumating na din sa puntong nagpadala ang PNP, Armed Forces at iba pang mga uniform personnel sa Davao City para nga sa tangkang paghuli sa pastor. Para naman sa update kay Kibuloy, kinumpirma ng CIDG Davao ang pagdulog ng isang dating di umano'y miyembro ng Angels of Death ni Pastor Apollo Kibuloy. Pinatotohanan ng nasabing lalaki na totoo at existing daw ang Angels of Death. Hindi daw sila konektado sa AFP at PNP pero sumailalim daw sila kung paano humawak ng baril noong nasa loob pa sila ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Ang nasabi daw sa kanilang dahilan ng training ay para sa defense at security. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang investigasyon ng CIDG kung totoo nga ba ang mga sinasabi ng naturang lalaki. Grabe ang tindi mga kababayan. Diyan pa lamang ay pwede na tayong mag-isip-isip ng konklusyon. Pangatlo sa listahan ay doon din nahuli sa Davao City ang isang Pogo manager na pinangalan ng Xiang Ji na nasabat ng mga Bureau of Immigration personnel sa Davao International Airport noong June 23, 2024 matapos magtangkang umalis ng Pilipinas papuntang Xinjiang, China. Isa si Ji sa mga Immigration Lookout Bulletin related kay Suspend Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Mga insidente ng torture, ilan lang ito sa mga iligal na aktibidad na nadiskubre sa sinalakay na iligal na Pogo Habo Scam Farm sa Porac, Pampanga kamakailan. Ganito rin ang napaulat sa isa pang iligal na Pogo sa Bamban Tarlac. Una nang sinibak sa pwesto ang higit 50 pulis sa Bamban Tarlac, habang sa Porac, Pampanga, tinanggal sa pwesto ang hepe at provincial director habang iniimbestigahan kung bakit na mayagpag ang operasyon ng mga iligal na Pogo na may insidente pa umano ng patayan, sangkot ang mga dayuhan. Bakit natin rinili po yung provincial director doon and the chief of police? Kasi may mga killings doon na hindi na imbestigan mabuti. Hindi siya kasi normal eh. Sa ibang bagay, dapat bakit may mga foreigners na namamatay na doon. And dapat, for their own, dapat na inimbestigan nila. Asa ba nagagaling to? Hindi kasi nagiging natural sa kanila pag kami ganyan. Dapat hindi. Inaalam nila. Then sa Banban naman, why do we need to relieve all these people? Again, ganun rin, may mga unfounded bodies. Kaugnay nito, binalaan ng pamunuan ng PNP ang mga pabayang pulis sa kanilang tungkulin. Iimbestigahan na rin ang Regional Director ng Central Luzon Police na nakakasakop sa Porac at Bamban kung saan nadiskubre ang mga illegal na Pogo. Wala naman po talagang protector. We have our integrity monitoring and group na nag-check po doon sa mga tao natin. I guess, ang hinahabol po natin, inefficiency sa mga pulis natin, bakit hindi na iimbestigahan at hindi na re-report doon sa headquarters yung mga ganitong pangyayari. Tama po yung sinasabi nyo, we are investigating rin po yung regional director doon sa mga yan, ang mga reports na hindi po na a-action na mabuti. We put accountability and doon sa mga regional directors, no? Especially yung mga ganyan. Habang papalapit ang 2025 midterm elections, babantayan naman ng DILG ang posibilidad na magamit ang Pogo money sa kampanya ng ilang politiko. Well, Alice Go has been elected, no? Actually, there could always be that possibility of illegal means, illegal Pogo, illegal wedding, or illegal isabong, no? At ang masaklap, even illegal drugs, narcopolitics. All of these things could possibly affect an election. Samantala, kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na naharang sa Davao International Airport
ang isa sa mga persons of interest sa illegal na pogo sa Porac. Kahapon nagtangkang lumabas ng Pilipinas ang dayuhang Chinese na kinilalang si Zhang Ji, na isa umano sa mga manager ng Lucky South 99. Ibabalik na siya sa Maynila para sa ilalim sa kustodiya ng Immigration Bureau. Sabi ng PAOK, wala pang immigration bulletin lookout sa mga persons of interest sa mga illegal pogo, pero nakikipag-ugnayan sila sa Bureau of Immigration upang masigurong hindi sila makakalabas ng bansa. Kapag nag-attempt silang lumabas ng Pilipinas, ipagbibigay alam po yon sa Immigration Commissioner, at saka sa Immigration Commissioner naman po ipagbibigay alam sa komisyon, sa PAOK. Then titingnan namin kung may sapat kaming legal ground para ma-hold at ma-upload sila. Then kapag meron, diretso po sila sa bikutan.